Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas.
Magandang umaga po. Handa na po ba ang lahat para purihin natin ang Panginoon? Tayo po lahat ay tumayo. Salamat po Diyos sa umagang ito. Napakabuti mo. Kami po ay muli mong dinako dito upang kami po ay palakasin at upang ikaw ay aming masamba sa Espiritu at sa katotohanan, O Lord. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming kaligtasan. Kaya hindi po kami masisindak, O Lord, kahit kanino. Dahil ikaw ang pumuprotekta sa amin, O Diyos. Napakabuti mo, O Lord. Karapat-dapat ka lamang na papurihan, pasalamatan. Ngayon pong umaga, Panginoon, tanggapin mo po sana ang aming mga papurit pagsambang awit sa iyo. At buksan mo po ang aming mga puso, ang aming bibig, kaisipan, O Lord, upang ibigay sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, O Diyos. Dapat lamang nakarapat-dapat sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ay napakabuti. Sa inyo po ang aming kaligtasan, ang lahat-lahat, O Lord. Kaya hindi po kami masisindak sa lahat dahil ikaw ang aming kanlungan. Salamat po Diyos sa umagang ito sapagkat binigyan mo na naman po kami ng pagkakataon upang ang aming mga kasalanan, O Diyos, ay aming ihayag sa iyo, O Lord. Lagi po kami nagkakasala sa inyo sa isip. Mahina po ang aming espiritu, O Lord. Kaya nais po namin ng kalakasan na espiritu na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Lagi po kaming mahina. Kaya tulungan mo po kaming tulungan mo kami, O Diyos, na malabanan ang lahat ng tukso ng mundo ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran, O Diyos. Dahil lagi ka naming kasama, Panginoon. Turuan mo rin po ang aming mga dila upang hindi ito magkasala. Ang aming mga isip, ang aming mga puso, bigyan mo po kami ng pusong malambot. Pusong laging nakatuon sa iyo, espiritu na marunong sumunod, espiritong galing sa iyo, Lord. Salamat po ng marami, O Diyos. Tanggapin mo po ang aming mga papurit pagsamba ngayong araw at sana, O Diyos, ngayong umaga, kami pong lahat ay matuon sa iyo. Maibigay namin ang the best namin na papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo po ang lahat ng aming mga bibig, mga kamay, paa, upang ikaw ay masamba. At maipadama namin ang aming pagmamahal, ang aming papuri sa iyo, O Diyos. Napakabuti mo, kaya karapat-dapat lamang sa iyo ang mga ito, O Diyos, ang mga papurit pagsamba. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nakahanda na po kaming ikaw ay aming awitan. Lahat po ng mga kamay, papalakpak, lahat ng aming mga kaisipan ay itutuon lamang sa iyo upang maibigay namin ang the best na papuri ngayong umaga. Thank you, Lord. Salamat po. Nakahanda na po ba ang lahat? Amen. Amen po. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasalamat. Thank you, Lord. Hallelujah.
Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him." And behold, the star went before them until it came to rest over the place where the child was. And when they saw the star, they were overjoyed. And on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Amen. Sa Luke 2 verse 11 to 14, sabi po dito, "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom who is pleased." Amen po ba? So this Christmas, ang rason po ng season na to is si Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Kasi He's the greatest gift of all. Amen? Amen. So let's give the best praise to the Lord. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. What a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year.
continue to worship the Lord. Within the manger, Son of God arrived, to one who would be called Emmanuel. To promise was delivered unto a virgin bride, to one who would be called Emmanuel. Your name is the highest. Your name
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are
praise. Sige po, tayo po ay dumako po sa tithes and offering. Bago po ang lahat ay may gusto ko lang pong i-share patungkol po sa pagbibigay. Kapag inaral niyo po yung kwento po ni King David. Sino po nakakilala kay King David? May pagkakataon ng kanyang buhay na nung nakita niya po yung Ark of the Covenant ay nasa isang tolda lang, ang naglagay po ng heart, may inilagay po ang Diyos sa heart niya na gusto niyang patayuan ng bahay ang Diyos. Ano po yun? Bahay na bato. At yun po mga kapatid ay gagawin niya po para sa Panginoon. At dahil doon, ang Lord po ay mas lalo siyang in-enrich, mas lalo siyang yung kanyang throne ay in-establish. Ganon din po doon sa buhay po ni Hana. Sino po nakakakilala kay Hana? Hana. Yung nanay po ni Samuel. Alam niyo po si Hana ay matagal pong nanalangin ng anak. Okay po? At ang sabi niya po doon sa kanyang panalangin na, Lord, kung bibigyan niyo po ako ng male child, ibibigay ko po ito sa inyo. Imagine niyo po, ang tagal na nalangin ng isang anak na lalaki. At nung nagkaroon na po ng anak na lalaki ay she was willing to give it to the Lord ng habang buhay na paglilingkod sa Panginoon. At ano po ang ginawa ng Diyos kay Hana? Binalik po ng Diyos, pinagpala po siya ng 3 anak na lalaki at 2 babae. So binalitan po ng Diyos ng 5 anak. So ano po ang makikita natin pagdating sa heart of worshiping the Lord, heart of glorifying the Lord, ano mga kapatid. Nawa I'm praying na itong 2026 ay mag-umpisa at mag-build ng Diyos ng karakter ng ating puso na kung saan magbibigay tayo for the glory of God. Sapagkat kung titignan po natin ang pagkakatulad ni King David at ni Hana, mga kapatid ko, ay gusto nilang ibigay ito sa Diyos for the glory of God. Okay po, expecting nothing in return. Sana po ay nandun na po tayo, andun na po yung heart natin na kung ibibigay naman natin ito sa Diyos, it's for the glory of God at hindi ito investment sa Diyos. Minsan po kasi naririnig natin, magbigay ka sa Diyos, ibabalik ng Diyos. O magbigay ka ng Diyos sa Diyos, ibabalik ng Diyos. Minsan nagiging business na po yung ating pong pagbibigay. Minsan nagiging investment na. Pero sa dalawa pong ito, in the life of David and in the life of Hannah, they want to give to the Lord for the glory of God. At ang Diyos po, you cannot outgive God. Kapag ganito po ang standing ng puso natin sa pagbibigay, na gusto nating luwalhatiin ng Diyos, you cannot outgive God. Talaga naman, yung throne ni David, in-establish ng Diyos, in-enrich pa ng Diyos. Yung anak ni Hana na ibinigay niya para sa Diyos, mga kapatid, pinalitan ng Diyos ng 5 anak. Naalala ko lamang po yung aking katrabaho, sabi po niya, this is a very wonderful prayer para sa akin na narinig ko yon. Alam niyo po ang prayer niya? Hindi siya nag-pray for promotion. Hindi siya nag-pray for increase sa kanyang sahod. Alam niyo po ang prayer niya? Lord, increase my tithes. Napakaganda pong panalangin. Alam niyo po yun? Yung Lord, increase my tithes. Ang nais ko, O Diyos, ay maitaas pa, ma-increase pa yung naibibigay ko sa inyong tithes. At talaga naman, grabe po yung testimony po ng aking kaibigan nung kasama ko sa trabaho. Yung sahod niya noon, nag-times 3. Ngayon nasa US na, ewan ko kung times 20 na po yung sahod niya. Naisipin niyo po yun, napakaganda. So, let's start this coming year na merong talagang tamang standing ang ating mga puso na kung magbibigay man tayo sa Diyos for the glory of God. Amen? Hindi po ito ay business, hindi ito isang investment, na pagdating ng panahon, Lord, nagbigay naman ako, bakit ayaw mong ibalik? Lord, nagbigay naman ako, nasan na yung kapalit? Hindi po ganun ang pusong hinahanap ng Diyos. Ang pusong hinahanap ng Diyos ay isang pusong nais walatiin ang Diyos. And I can tell you from the scripture and from the stories of the Bible, you cannot outgive God. Kapag ganito ang klase ng puso natin, the Lord will enrich you more and more. Amen? Let's pray po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos kami, nagpapasalamat. Lord, dalangin lamang po namin na ang pagbibigay po, Panginoong Jesus, na katangian ay magsimula sa aming mga puso. And who can change the heart, O God? Ang Diyos lamang. Kaya po ito, Panginoon, the only thing that we can do, Lord God, ay buksan namin ang aming mga puso at hipuin niyo po ang aming mga puso na makapagbigay po kami, O Diyos, ng tamang perspektibo na ito'y para sa ikalulhati niyo, Panginoon. Lord Jesus,
Touch every hearts right now, O God, upang sa aming pagbibigay para sa kalahati ng iyong pangalan, Panginoong Yesus. Salamat na marami, Ama. Lord, enable us, O God, in the areas of giving, Panginoon. Pagpalain niyo, O Diyos, upang kami po, Panginoon, ay maging pagpapala rin, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin ka sa umagang ito. We give you praises, we give you honor. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Narinig niyo po ba ako? Praise the Lord. Kasi kanina po ay walang walang volume. Meron po siyang problema. Pero ngayon, okay na. So, muli po ay ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Tama po ba manigo o maligo? Manigo, tama, manigo po, no? So, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo pong lahat. So, meron po tayo ditong sa atin pong announcement. Meron po tayong first time attendees, but I believe hindi po sila first time Yung mga Ramirez tawag nito, family, hindi po sila first timer. Third time siguro o fourth time na nga no? So sila Hana, Hayazin, Sania at Tiel Ramirez, ano po, hindi na po sila first timer. So pamilya na po sila dito. So meron po tayong event na upcoming, ang ating pong worship night ay gagawin po sa January 23. Friday po ito, no? Friday. Suportahan po natin, pangkalahatan po ito, hindi lang po sa music ito, pangkalahatan po itong worship night. At meron po tayong guest speaker na darating. So, yun lang po. At dumako po tayo sa ating sige po, paki-plus. Ayun. So, question number 52. Ano ang pag-asang naghihintay para sa atin sa buhay na walang hanggan? Ipinapaalala lamang nito ng kasalukuyang sira at lugmok na sanlibutan ito ay hindi talaga para sa atin. Bagkus, sa nalalapit na panahon ay mananahan tayo at makakapiling ang Diyos magpakailanman sa bagong lungsod na nasa bagong langit at bagong lupa, na doon ay mararanasan natin ang tunay na kasapatan at habang buhay ng malaya sa kasalanan. At mananahan ng tuluyan, taglay ang bago at maluwalhating katawan sa bagong sangkatauhan. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ay makikita natin sa Pahayag 21, versikulo 1 hanggang 4. Purihin ng Diyos. At ihanda na po natin ang ating mga kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ni Pastora Vicky Bersosa. Gandang umaga po sa bawat isa.
Merry Christmas po. So, hindi ko po alam, unlike last Sunday, dahil alam na nyo naman po, isang beses lamang po yun sa isang taon, ay sobrang dami natin. Pero siguro sa iba't ibang mga kadahilanan ay wala po ang marami. So dahil siguro Pasko pa rin, magandang umaga po. Merry Christmas po sa bawat isa. I will be reading sa Isaiah chapter 9, dito po sa Tagalog. Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkakahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa pagkahamak ang mga lupain ng Zebulun at Naphtali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan na ang Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Verse 3, iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan, sila'y nagalak sa harap mo. Okay po. Wait lang. Gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ang samsam, sapagkat ang pamatok na kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas ng nagpapahirap sa kanya ay yung sinira na gaya sa araw ng Midian. Sapagkat lahat ng mga sandalyas na naglalakad na mandirigma at ang mga kasuotong tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. And verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at ang kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ang katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakilanman, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Lord, ito po yung huling linggo ng December, and finally, darating na naman ang year 2026. Umaasa kami, Panginoon, na Ikaw ang siyang sumaamin, ang iyong presensya ay naranasan ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga katotohanan mula po sa aklat ni Isaiah. Marami mga pangako ang nakatuon at ang katuparan nito ay ang pagdating ng aming Panginoong Jesus. Lord, hinihiling po namin na Ikaw ang siyang maghari sa bawat puso ng iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, dito po sa Isaiah chapter 9, actually po, ang book of Isaiah, ito po yung tinatawag na messianic book. Marami pong mga naitala po dito, tumutukoy po sa ating Panginoong Jesus. At isang kamanghamanghang bagay, kapag natuklasan po natin ang mga katotohanan ito mula sa salita ng Diyos, ma-appreciate po natin yung lalim yung lalim po ba ng salita ng Diyos. At yung makikita natin, ang lahat ng ito ay tumutugma doon sa kanyang pangako. And imagine this, ito pong Isaiah, nung nangako po ang Diyos sa propeta po niya, nasa Isaiah po, bago po isilang ang Messiah, ito po'y bumilang pa ng 700 years. So imagine, ang tagal-tagal na panahon, pero as I have said a while ago, yung book of Isaiah is a messianic book. Marami pong mga naitala po dito na tumutukoy sa ating Panginoon. I think dun po sa chapter 7 or chapter 8, dun po ay nasabi na mayroong isang sanggol na ipapanganak at sabi po doon, tatawagin siyang Emmanuel.
Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Ang kanyang presensya ay naranasan ng bawat isa. So, ito po yung nagpapakita ng incarnation ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak bilang isang sanggol. At mapapansin ninyo, no, napaka-vulnerable. Ibig sabihin, mahina. Kasi hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nung panahon na ang Ehipto ay ang mga piniling bayan ng Diyos ay nasa Ehipto at lumalaki ang kanilang bilang, labis na nangamba po yung Pero dahil iniisip po niya na baka kapag meron mga kalaban na tutungo sa amin at ang mga Israelites ay kakampi sa kanila, matatalo kami. At alam po ninyo anong ginawa? Nung panahon na yon ay ipinapatay yung mga sanggol ng mga lalaki, I think ages 2 pababa. In the same way na nang dumating po ang ating Panginoon, di ho ba, yung mga matatalinong tao, yung mga magay, pumunta po sila kay Herod. Ito po yung tinatawag na parang magpe-pay sila ng tribute, di ho ba, bilang ikaw ay isang dayuhan, tutungo ka doon sa isang lugar, at mayroon pong mga pinuno po doon, nangangahulugan lamang na dapat tumungo ka doon sa lugar na yon upang magpaalam doon sa pinakamataas na pinuno ng bansa. At ganito po yung ginawa nila. At sabi po ni Herod, sabi po niya doon sa matatalino lalaki, kapag nakita nyo na ang sanggol, sabihin nyo sa akin upang ako din ay makasamba. Pero hindi po yun ang katotohanan. Iba po yung kanyang motibo. Ang motibo po niya dahil pumasok ang inggit, yung threat at takot sa kanya na iniisip niya na meron palang bagong hari na papalit sa akin. So, nakakalungkot isipin, di ho ba? Yung mga batang lalaki, simula po 2 taon pababa, ay pinapatay po ito. So, dito po, fulfillment of God's promise. Sa Isaiah chapter 9, dito po ay makikita natin na merong isang hari sa katauhan po ni King Ahaz. So, pangalan na pangalan pa lang ay hindi ka na magtitiwala. So, siguro hindi niyo papangalanan ang inyong magiging anak, apo ng Ahaz, ano? O kaya kahit na aso ninyo, hindi niyo papangalan Ahaz, di ho ba? So, si King Ahaz po ay isang godless. Wala siyang kinikilalang Diyos. Pero ang kanyang ama, na hari din po noong mga panahon nito, ay maka-Diyos po siya at talagang may pagkatakot at kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. And it so happened, nang ipanganak naman si Ahaz, ay hindi siya kumikilala sa Diyos. So, King of Judah, who faced a grave national crisis. Meron po silang kinakaharap na malaking crisis sa kanyang bansa sapagkat ito po yung panahon na nagkaroon na po ng divided kingdom. Mula po kay Haring di ho ba, Solomon, tapos, si Haring Saul, sumunod po si David. Tapos sumunod po kay David si Solomon. At nung ipanganak na po ni Solomon yung kanyang anak na naghari din, doon ay nagkaroon na po ng tinatawag na divided kingdom. Nahati na po yung kaharian sa dalawa. Yung isa po ay 10 tribo, ito po yung Israel, at yung kabila naman ay Judah, na 2 lang po yung tribo na pumanig doon kay Judah. Si Judah at si Manasseh. So ito po yung kingdom. So, Judah was threatened in two ways. 2 bagay po yung parang kinakabahan yung hari sa 2 bagay. Ano po ito? Internally and externally. Internally in the sense na yung mga tao sa kanyang bansa ay yung nalugmok na sa kasalanan, wala nang pagkilala sa Diyos, at rotten na po. Ibig sabihin, patungo na po sa kabulukan. Talagang bulok na sila in terms of political, in terms of kanilang moral, standing before God, spiritual standing, bulok yung kanilang kalagayan. Sira, wasak. So ito po yun. Internally, a moral spiritual rot was corrupting God's people. And then, externally, the impending attack from multiple enemy armies was creating widespread panic. So, ang dami pong mga threat.
ang dami pong mga bansa ang kumakalaban sa kanila. So Isaiah was sent by God in this desperate hour to put Ahaz in mind of unbreakable promises from on high. Sa Isaiah chapter 7, God goes out on his way to steer Ahaz's fate with bold assurance and an amazing validating sign. Along with this positive reinforcement, there was also warning. If you do not stand firm in your faith, then you will not stand at all. So dito, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta, si Prophet Isaiah. At sabi niya dito kay Haring Ahaz, sabi niya, kung hindi ka tatayo sa pananampalataya mo ngayon, never you will stand in your faith. Hindi ka na kailanman makakatayo pa sa iyong pananampalataya. Yun po ay sa Isaiah chapter 7 verse 9. At ito po yung nakakalungkot. Instead na pumanig po si King Ahaz at makinig doon sa propeta ng Diyos kay Isaiah, hindi po. Pumanig po siya doon sa mga Assyrian. At ang Diyos ay kanyang isinantabi. Sinet aside po niya ang Diyos sa kanyang buhay, trading His presence and power for an alliance with the pagan nation of Assyria. At dito po sa chapter 8, Isaiah's prophecy details how this happened. The shadow of a growing despair and deep gloom descended on Judah. Ahaz and the majority of the people has departed from God, so God handed them over to their sin and to their enemies. The northernmost part of Israel had felt the lash of the Assyrian war machine. Okay, itutuloy ko lang po. The godless plan of Ahaz was failing. People began turning to superstition and even occult to find guidance, to find some reason for hope. King Ahaz even burned his son as an offering to the despicable false gods of the Canaanites. Ito po ay sa 2 Kings chapter 16 verse 3. So nakakalungkot isipin, noong mga panahong ito, dahil hindi nga po sila kumikilala sa Diyos, sila po ay napunta sa superstitions. Sila po ay nagkonsulta sa mga patay. At for some reason, ay nais nila na magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Pero hindi po ito ang plano ng Diyos. Sa umpisa pa lang ay ginamit na si Isaiah, pero hindi po nakinig ang kanyang ang hari. Instead, sabi po doon, sinet aside niya yung Diyos sa isang tabi sapagkat nakipag-alay po siya doon sa mga Assyrian. Ito po ay mga pagan nation, mga nasyon na hindi kumikilala sa isang Diyos na makapangyarihan. At ang nakakalungkot, napunta po sila sa superstition and even occult to find guidance, to find some reason for hope. So ngayon, ilang araw na lang, magbabagong taon na. Siguro meron mga tao, iniisip nila, di ho ba, pampaswerte? Ano po yung gagawin ng mga tao para swertihin sila sa darating na 2026? Kukumplituhin yung mga bilog na prutas. Maghahanda ng mga malalagkit na kakanin. Nakakatuwang isipin, ano? Naghahanda ng malalagkit ng kakanin, tapos biglang-bigla ay magpapaputok ng 5-star. Anong i-expect mo? Siyempre, madikit ang kamay, maiiwan yung paputok sa kanyang kamay, at anong mangyayari? Dadalhin pa sa ospital. So, ito po yung mga practices. Or else, meron po yung mga magsusuot ng mga bilog-bilog na mga damit dahil siguro nagre-represent ng ng pera. Bakit coins? hindi yung mga hindi yung may mga buhaya doon sa meron po bang buhaya doon sa mga natin, new bills? Yung mga hayop, di ho ba? Sana dapat ganun yung suotin na damit. Instead ng mga bilog-bilog, suotin natin yung mga mga pera na tig 500, tig 1,000.
para talagang sure na sure yung yung swerteng darating. So ganun po yung nangyayari sa ating bansa. At sasabihin ng marami, total wala naman mawawala eh. Gawin na lang natin. Pero hindi po yun eh. Hindi po ito ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay manghawak tayo sa kanyang mga pangako. Manghawak tayo sa kanyang mga salita. At gaya po ng mga ipinahayag ng propeta sa hari, sabi niya, kung hindi ka tatayo sa iyong pananampalataya, never you will stand in your faith. Hindi ka na makakatayo pa. Okay. So, ito po, nakakalungkot din isipin. Itong haring ito, isinakripisyo po niya ang kanyang anak. Inihandog po niya ang kanyang anak doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga Canaanites. Dahil ito po yung practice ng mga Canaanites. At alam naman po natin, ang Diyos ay namumuhi sa mga ganitong uri ng mga practices. Ayaw po ng Diyos na gawin ang mga bagay na ito. Marahil dahil siya nga po ay godless, walang pagkatakot sa Diyos, kung kaya't ginawa po niya ang mga bagay na ito. So, it was a time of moral darkness. Matindi. Sobrang madilim ang kanilang buhay. Walang liwanag na hinaharap. At nakakalungkot na isipin na, sabi po doon, a time of moral darkness, frustrations, anger, and hopelessness. Ito yung kalagayan po ng bansang Juda. Panahon na, sabi po, moral darkness, frustrations, anger, and hopelessness. Walang kapag-asa. Walang hinaharap na liwanag. Wala man lang sasapit na magandang kinabukasan para sa kanila. So, because ang katotohanan po dito, they were under God's judgment. Galit ang Diyos sa kanila. Bakit? Dahil sila ay tumalikod sa Diyos, hindi po sila naglingkod sa Panginoon, tinalikuran po nila ang Diyos, ang kanyang mga salita, ang mga pangako niya, at sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga karatig na bansa, at hindi lamang po yun. Even their practices ay ginawa din po nila, yung mga paghahandog ng kanilang anak. So, I don't know how many of you have watched the Facebook. I don't know ilang buwan na ito. Isang kilalang po ito eh. Masasabi natin parang siya, newscaster o kaya mahilig din po siyang maggawa ng mga parang interview o kaya pupunta sa mga iba't ibang lugar. Nung siya po ay umabot ng kanyang 52 years, meron po siyang wish sa kanyang buhay. Ano po yung wish ng taong ito? Okay, so alam niyo na, no? Alam niyo yung wish ng babaeng ito, no? Parang siguro makaka-relate tayo sa kanya na sana mamatay ng lahat yung mga korap na tao sa aming bansa. Sana, recently nga may nakita ko nasa UP siya, may kasama siyang parang MC din, UP, no? Kasi alam naman natin mga parang, madami po yung mga leftists po doon eh. So sabi niya gano'n doon, yung mga buhaya, alam ko, hindi naman ganun katakaw. Kasi yung mga buhaya, isang tao lang yung pwedeng kainin, isang araw eh. Pero yung itong tinutukoy niyang mga corrupt na ito sa bansa ay matindi. Parang sasabihin nga natin, a time of oppression, judgment, spiritual, yung talagang babang-baba yung kanilang kalagayan. At sabi nga po, hopeless yung kalagayan po nila. So sabi nga niya, nakakaapat na ako. So yun po ay lately ay meron pong isang sa Baguio po nangyari yun, di ho ba? So medyo hindi pa ganun ka-clear kung foul play o ano man yung dahilan ng kamatayan nung undersecretary na namatay po siya dun sa Baguio nga po. So nakaapat na po itong si Karen David. Ay, Karen Davila? Ay, sorry.
Sorry po. So, alam nyo ha, talagang binabantayan ninyo, nag-ano kayo sa Facebook. So, si Cara David. So, sabi nga niya, nakakaapat na po siya. Okay. So, something happens to Isaiah between chapter 8 and 9. Right in the midst of describing the people of Judah, what they can expect as a result of the rebellion against God. The Holy Spirit sort of back forwards time of Isaiah. Parang biglang pumasok ang banal na spirito at suddenly, the prophet sees the future. God will bring the contrast to the present gloom in Judah. The prophet sees this event as though they were already happening. Thus, he predicts the future with certainty as though it had already come to pass. So ito ang maganda. Ang banal na spirito ay naranasan po ng propeta. At sabi po doon, nagkaroon ng parang fast forward, di ba? Yung dating mga natin, sa cassette, yung mga tape, pwede mong pabilisin o kaya babalik ka. Mas parang pabibilisin mo, pupunta ka doon sa mga gusto mong song. So ito po, nagkaroon ng fast forward. Meron nakita itong si Isaiah again. The prophet sees the future God will bring and the contrast to the present gloom in Judah. The prophet sees this event as though they were already happening. Parang kitang-kita niya yung mga pangyayaring ito na nangyari na, naganap na. As I proceed to my point number 1, darkness and gloom. So ito po yung kalagayan po nila, no? Darkness and gloom. Sa Isaiah chapter 9, verses 1 and 2, yung context po, a time of oppression na banggit na rin natin kanina, judgment, spiritual darkness, for God's people, especially ang Zebulun at Naphtali. So, na-mention po yun. So, internal and external threat. External, Israel, ito po yung Ephraim. Ito po yung 10 tribes. And Aram. Ang Aram po, ito yung Syria. Pressure Judah to join an anti-Assyrian coalition. King Ahaz of Judah refused, turning to Assyria for help. So, meron may pakikipaglaban na nangyayari, mga political parang strategic war na nangyayari. Yung Israel, yung 10 tribes, tapos kasama pa yung Syria, pinipressure po nila ang Judah na labanan natin ang Assyrian. Pero probably nung panahon na yon, malakas ang Assyrian, kung kaya't naisip po ni Ahaz, mas mainam, ako ay magpapailalim sa Assyrian. At ganun nga po ang kanyang ginawa. Nakipag-connive po siya, parang nagkaroon ng treaty, at later on makikita natin na ang Assyrian din po ang magpapahirap sa kanila. So, refuse turning to Assyria for help instead. At ito po, judgment for unfaithfulness. God was bringing judgment on Israel for its idolatry and reliance on false leaders leading to devastation. So ito sa maraming pagkakataon po sa Lumang Tipan, mapapansin po natin, di ho ba? Minsan mag-iisip tayo, iba yung strategy ng Diyos di ho ba? Iba yung kaparaanan ng Diyos gera, labanan, sobrang dami ng enemies, tapos iba yung paraan ng Diyos. Yung sa Jericho, di ho ba? Imagine, 6 na araw, pinaikot po ng Diyos yung mga Jews. Sa pag-ikot pong yun ng 6 na beses, walang magsasalita, walang mag-iingay, walang makikipag-usap sa kanyang katabi. So, ganun lang po yung instruction. Araw-araw po yun, iikot sila ng 1 beses. Pero 7 araw, 7 beses din po naikot yun at sabay pag-ihip ng kanilang mga trumpet at sila po ay magsisigawan. Sabi ko nga, gera, anong iisipin ng mga kalaban nila? Definitely isipin nila na sisiraan na ng ulo itong mga taong ito.
wala na sila sa katinoan ng kanilang isip. So ganun lang kasimple. Pero iba yung kaparaanan ng Diyos. Una, nais ng Diyos yung pagsunod. Nais ng Diyos na matuto tayong mag-submit sa Kanya, makinig sa Kanyang tinig, at as long na tayo po ay nag-yield, sumusunod sa Kanyang mga kalooban, katulad po na nangyari po sa maraming mga character sa Lumang Tipan, merong pagtatagumpay na maaaring ibigay ang Diyos sa atin. Subalit hindi po sa Juda sapagkat naging unfaithful po sila sa Diyos. God was bringing judgment on Israel for its idolatry and reliance on false leaders leading to devastation. So alam naman natin sa Lumang Tipan, ito po yung kaparaanan ng judgment ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Whenever na sila po ay hinahayaan ng Lord na makaptive ng kanilang kaaway, meron pong kasalanan na talagang nasa ilalim sila ng kasalanan. Nasa ilalim sila ng sumpa, nasa ilalim sila ng galit ng Diyos. Kung kaya't pinapahintulutan ng Diyos na sila ay maghirap, na sila po ay pahirapan ng kanilang mga kaaway. So description, anguish, gloom, and contempt, a people walking in darkness. Ang mga tao daw po, nung panahon na yon, ay lumalakad sa kadiliman. Wala pong liwanag. What does it mean, walking in darkness? So, yun po, ignorance, corruption, guilt, separation from God because of sin. So ito po yung tinutukoy dito na kapag ang tao ay lumalakad sa kadiliman, wala po ang liwanag dahil meron pong corruption, meron guilt, meron pong kasalanan, ignorance, at sabi din po, I think sa minor prophets yun, my people are perished because of lack of knowledge. Ang aking bayan ay nahihirapan sapagkat kulang sila ng kaalaman. Kapag tayo po ay ignorante, wala po tayong alam mula sa salita ng Diyos, mahihirapan po tayo sa kamay ng kaaway. At tayo po ay nasa ilalim ng ating mga kasalanan at yung judgment ng Diyos ang ipaparanas sa atin. So as I proceed, application, recognizing the darkness in our own lives, families, and world today. So dapat makita natin, kamusta yung ating buhay? Kamusta yung ating mga paglilingkod sa ating Diyos? I think kahapon yun, yung tama, kahapon sa devotion, di ho ba? Yung parang minsan daw katulad din po ni King Herod, marami sa mga Kristiyano ay nagiging katulad daw po ni King Herod. In the sense na mali yung motibo sa pagsamba. Hindi totoong nagdi-desire na sumamba sa ating Panginoon. Di ho ba, balikan ko po yung kanina, si Herod, sabi niya doon sa mga matatalinong tao, kapag nakita niyo na yung sanggol o yung bata, sabihan niyo naman ako para ako din makapag-worship sa kanya. Pero hindi po pala yun yung intention niya. Ang totoong motibo ng kanyang puso dahil binabalot ito ng inggit, ng galit, hatred, and marami pang mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa kanyang puso. Ang talagang intention niya, patayin ang bata. At sabi nga po, minsan ay katulad din po ng ng Herod na ito. Ano yung motives? Ano yung intention natin sa pagtungo sa iglesia, sa simbahan? So sana mananalangin tayo, sana linggo-linggo ay Pasko. Kasi ang dami natin pag araw ng linggo, di ho ba, punong-puno tayo. Pati yung mga bata, alam niyo ba, ano po ba yung parang kapag nabasa, bigla siyang dumadami, no? Parang ganon, parang pagka, biglang dumadami kahit hindi mo nasabihan. Pero kapag tayo po'y may malapit na kaugnayan sa Diyos, regardless ng circumstances natin sa buhay, anuman ang kalagayan natin sa buhay, sisikapin natin na maging malapit sa Kanya. Sisikapin natin na ang Diyos ay ma-please natin sa ating buhay.
dumadaan man po tayo sa iba't ibang mga pasanin, mga kalagayan sa buhay, isa lang po ang katiyakan natin, ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay sumasa atin. Ito po ang pangako niya sa Isaiah, Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. So, recognizing the darkness in our own lives, families, and world today. Excuse me. So as I proceed, the great light and joy sa Isaiah chapter 9, verses 2 to 3, meron pong prophecy, light in the darkness. So sa kabila na madilim, pero meron liwanag. At alam po ninyo, sino ang liwanag na ito? Isaiah announces, a great light will break through the gloom. So mula po sa kadiliman, meron isang liwanag na darating. The true light that gives light to every man was coming into the world. So dumating na po ang totoong liwanag. At wala pong iba ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay sa John chapter 1 verse 9. And then sa John chapter 8 verse 12, sabi po dito, I am the light of the world. So, wala pong totoong ilaw sa sanlibutan ito maliban sa ating Panginoong Jesus. Siya po yung totoong liwanag. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Gusto po ba natin na tayo po ay magkaroon ng totoong liwanag sa ating buhay at ayaw po natin lumakad sa kadiliman? Alam po ninyo, yung mga gustong-gusto sa kadiliman, ito po yung patuloy na ang naisin ay mamuhay sa kasalanan. Kasi ayaw nilang ma-expose yung kanilang buhay. Kaya pinipili nila yung dilim. At ito po yung mga taong tinutukoy po nung nag-birthday recently. Na sabi niya, ang wish niya sa kanyang birthday, lahat ng mga kurakot sa bansang Pilipinas ay maubos na, mamatay na. Pero alam ko hindi naman mangyayari yun talaga ng literal, ano? Pero somehow, nais po natin na tayo po ay patuloy na mamuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang kanyang pangako na sino man po ang lumalakad, sumusunod sa ating Panginoon, sabi po, will have the light of life. Magkakaroon po siya ng liwanag sa buhay na ito. So ang paligid, madilim. Ang paligid, punong-puno ng panganib. Nakakatakot. Samantalang may mga ibang lugar na kahit na hating gabi, hindi ka matatakot na maglakad. Pero dito, paglabas mo lang dyan, yung parang iisipin mo, ay, saan ko ba nalagay yung gamit ko? Babalikan mo na agad, kung saan mo na ilagay. Kasi, alam mo, meron mga tao na hindi tama yung kanilang mga kalooban at most probably, aangkinin na nila itong mga gamit na ito. Nakakatuwa po sa ibang bansa, no? Yung mga paninda po nila, lahat po ng mga paninda, nandun po sa labas ng kanilang mga tindahan. So kahit na buong araw na nandun po yung mga paninda nila, hindi po sila nangangamba na merong magnanakaw po ng mga paninda doon. Alam po nila, buong araw na yon, intact po yung mga gamit. Wala pong mawawala sa kanilang mga paninda. Pero dito, ilabas mo ng konti yung paninda mo. Ilang minuto pa lang, wala na. Nasa magandang kamay. So, siguro po sa mga kapatid natin, nakapunta na ng mga Asian country, hahanga kayo, bibilib kayo sa kanila. Yun nga po, sinasabi ko, yung mga tinda nila, nandun po sa labas ng mga store nila. Buong buong araw yun, nandun lang. Walang gumagalaw, walang nag-i-interest, walang nagkaka-interest na angkinin yung mga bagay na yun. So, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Again, dun pa rin sa great light and joy. You have enlarged the nation. Verse 3. Ito po yung call ni Abraham. Genesis chapter 12. Nung tinawag po si Abraham, ang pangako ng Diyos sa kanya, I will make you
into a great nation, and I will bless you. Genesis chapter 12, verse 2. And the result, doon pa rin po tayo, 2 and 3, joy increase. Magkakaroon po ng kagalakan. Meron pong dalawang metaphors na ginamit po dito. Yung metaphor po una, joy at harvest time. At yung pangalawa, joy over victory won in battle. So, ito po yung nangyari doon po sa kay Gideon, nung kanyang nagapi ang kanilang kaaway ng mga Midianites. Sa kabila na ang description po ng Biblia doon, yung kanilang kaaway ay sindami, sobrang dami po nila, halos hindi kayang bilangin. Pero sabi ko nga kanina, iba yung mga kaparaanan, strategy ng Diyos. So, reasons to have joy. The yoke, the staff, and the rod. So, ito pong yoke, a wooden beam placed across the neck of animals or captives to force them to carry heavy loads representing servitude and heavy burdens. A yoke. Alam ko, siguro po doon sa mga may mga edad, alam po ninyo yung pingga, yung pingga, nilalagay po ito sa balikat, tapos it's either na sa salok, iigib ng tubig para hindi ganong mabigat kasi kung bubuhatin ng dalawang kamay, mas parang mabigat. Pero kapag may pingga, yung parang kawayan po ito, ilalagay sa balikat, mas gagaang po, mas parang magiging light yung load, hindi siya ganong kabigat. So, yung yoke, yung pingga, a wooden beam placed across the necks of animals or captives to force them to carry heavy loads, representing servitude and heavy burdens. Yung staff naman po, a stick used for walking, protection, or in this context, as a tool for beating or punishing people, symbolizing abuse and oppression. And last, yung rod. Yung rod naman po, a symbol of authority and power, here representing the cruel rule and power of an oppressor. So lahat po ng ito, sabi kasi, reason to have joy, yung yoke, yung staff, yung rod, ay, sabi po dito, was being broken. Winasak na ito. So, in application here, Jesus is the promised light that dispel spiritual darkness and bring true joy. So, ang ating Panginoong Jesus ang siyang nag-aalis. Pinapawi po niya, inaalis niya yung mga kadiliman na ito sa buhay ng mga mananampalataya at naghahatid ng tunay na liwanag, tunay na kagalakan sa ating mga buhay. So hayaan natin ang ating Panginoon ang siyang maghatid ng totoong liwanag sa buhay ng bawat isa. At alam ko po, kapag nangyari ito, lahat po ng kadiliman, lahat po ng kasalanan, lahat po ng mga bagay na nagbibigay ng kahirapan, kapighatian sa ating mga buhay, ay papawiin ng ating Panginoon. And even yung promise po niya sa Matthew chapter 11, di ho ba? Dito po sa Matthew chapter 11, verse 28, ito po yung nais ng Panginoon. Sabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle." So ito ang Panginoon. Gentle po siya. Unlike yung mga enemies, di ho ba? Napaka-brutal nila. Sila po yung, sabi nga po kanina, yung nagbibigay ng mga heavy burdens, nagbibigay ng hinahampas, pinapalo, at nag-a-abuse, naghahatid ng oppression doon sa mga Hudyo. Pero hindi po ang Panginoon. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy
and my burden is light. So hindi po siya katulad ng mga yung mga enemies ng ito na sabi nga naghahatid ng heavy burdens at hindi lamang po yun, pinapahirapan ang mga tao at naghahatid po ng yung kadiliman sa kanilang buhay. So let Jesus dispel the spiritual darkness and bring true joy in our lives. And number 3, the child king, and his name's the paradox. So, bakit po paradox Kasi di ho ba? Yung paradox po kasi parang parang kabaligtaran. Kasi may pangako nga ang Diyos na magyahatid yung sanggol at hindi lamang po yun, ang kaakibat po nito ay siya po ay magiging wonderful counselor, mighty God, tapos Prince of Peace, everlasting Father. Okay, sandali lang po. Okay, so the paradox po. The paradox, God sending a baby, not an army, for the salvation of mankind. So, okay. And next, the titles, divine identity, wonderful counselor, his wisdom is marvelous and beyond human understanding. Mapapansin po ninyo, sa Bagong Tipan, nung ang Panginoon ay nag-minister, madami po, even dun sa mga Pharisees, mga Sadducees, yung mga leaders of the church, namamangha po sila sa katalinuhan ng Panginoon. At parang sinasabi nila, hindi ba ito yung anak ni Jose na isang karpintero? Hindi nila kayang tanggapin na ang ating Panginoon ay yung sabi nga po dito, His wisdom is marvelous and beyond human understanding. Matalino siya. And imagine, di ho ba, 12 years old pa lang siya. Taon-taon na tumutungo po yung mga Jews doon sa temple, mga may paghahandog, and probably ito yung yearling mga practices nila. So, malayo na yung nararating ng pamilya. Tapos, nalingat ang kanyang ina, sabi niya, wala si Jesus. Tapos, binalikan nila yung templo, nandun ang ating Panginoon. Kasama yung mga teachers of the law, yung mga matatalino mula sa salita ng Diyos, nandoon. Nakikipag ang ating Panginoon, meron mga parang sort of discussion, So, wonderful counselor, his wisdom is marvelous and beyond human understanding. Hindi lamang po yun, mighty God. He is divine, powerful, and fully God. Everlasting Father, God eternal, paternal care, and is the source of eternity. So, wala po siyang simula Baka marami iniisip nila, nagsimula yung buhay ng Panginoon or yung ministry niya nung ipanganak po siya ng isang birhen. Hindi po. From everlasting, at sabi po, before the foundation of the earth, bago pa likhain ang mundong ito, nag-i-exist na siya. Nandito na siya. Okay. And Prince of Peace, He brings lasting peace and justice. And the government on His shoulders, His rule is absolute, just, and righteous. So He will bear the responsibility of governing the people. And last, the everlasting kingdom, eternal reign, on David's throne, establishing His kingdom forever with justice and righteousness. So, sa kabila po na yung nation of Israel ay nahati, pero meron pangako ang Diyos. Mula doon sa trono ni David, yung dadaloy, yung lineage ng ating Panginoon manggagaling kay Judah. So, this is the promise, yung eternal reign na ito, on David's throne, establishing His kingdom forever with justice and righteousness. And fulfillment, Jesus is the promised descendant of David, bringing an everlasting kingdom of righteousness. Have you noticed, kapag ang Panginoon ay dumadaan sa isang lugar ng kanyang public ministry, di ho ba, meron pong may mga sakit na
nagmamakaawa, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kasi alam nila yung pangakong ito eh. Ang tagapagligtas ay manggagaling doon sa binhi ni Haring David. Kaya whenever nagmi-minister siya, ang dami po mga account doon, yung bulag, tapos even yung Samaritan woman at the well, di ba? Sabi nung Samaritan woman, I perceive you are a prophet. Kasi may pag-uusap sila, tapos sabi ng ating Panginoon, 5 na ang asawa mo. Na siguro nagulantang ang babaeng ito. Ano ito? Ba't alam niya yung aking buhay? Alam niya yung pinagdaanan ko. At sabi ng babae, I perceive you are a prophet. At nung siya po ay tumungo doon sa kanyang lugar, sabi niya, halika kayo, natagpuan ko na ang Mesaya at siya ang magsasabi sa inyo ng mga katotohanan na narinig niya. So, here, as I have said, even yung mga sick people, meron sobra po yung karamdaman nila. Whenever nariringgan nila, ang Panginoon ay dadaan dun sa lugar na yon, ay sisimulan na nilang sumigaw na nagsasabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa akin. So yun po yung kanilang ipinapahayag. Dahil alam po nila yung mga pangakong ito mula po sa salita ng Diyos. So His birth, life, death, and resurrection fulfill these promises, bringing peace to souls and to the world. And the seal of the Lord, God's own passionate desire, ensures this promise is fulfilled at ito po ay naganap na. Sa umagang ito, sa darating na bagong taon, sana hindi po tayo magiging katulad po ng mga naringgan natin mula po sa Biblia, just like King Ahaz, who was a godless king, at tinalikuran po niya ang kanyang tagapagligtas, at siya po ay nakipag-connive doon sa mga Assyrian, mga leaders na mga pagano, hindi kumikilala sa Diyos. At isipin natin sa panahong ito, sa kabila po na meron tayong mga pinagdadaanan, meron pag-asa, meron hope na ibinibigay ang Diyos sa atin. All we need to do is just to rely on His promises. We should stand on His word. Ano yung mga pangako ng Diyos? Ano yung mga salita niya sa atin? Kasi kung di natin alam yung mga pangakong ito, hindi natin pwedeng i-claim. Hindi natin pwedeng angkinin yung pangakong ito. If you still remember sa Acts, meron po doong mga yung pinagkakakitaan po nila, yung panghuhula. Tapos, it so happen, si Pablo pinalayas po niya yung mga demonyo. Nagalit yung kanilang yung pinaka parang master nila kasi wala na silang ikabubuhay Pinalaya na sa panghuhula itong mga yung mga nga po, yung nagbibigay ng hula. Tapos, dumating po namangha po sila dun sa kapangyarihan ni Pablo kasi na-witness nila si Pablo nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya sabi ng mga taong ito, sabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumayas kayo. Lumayas ka. Sabi ng mga demonyo, kilala ko si Pablo. Kilala ko si Jesus. Ikaw sino ka? Hindi pala magkakakilala yung mga yung mga kampon ng kaaway, mga kadiliman. Hindi sila mga nagkakakilala. It's because wala silang pagkakaisa. Hindi sila nagkakakilanlan. At yun nga po, yung unity, mahalaga po yun. So this morning, as we end this 2025, let us continue to yung embrace natin, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kalapitan niya sa ating buhay. Pasalamatan natin siya. Sa buong taon na ito, iningatan tayo ng Panginoon. Sinubaybayan niya ang bawat isa. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Yung mga pagpapala po niya, nag-overflow.
pinapasagana niya ang buhay ng bawat isa, ano pang hahanapin natin? Ano pang hihingin natin? Ibinigay na po niya ang kanyang buhay. Ibinigay na niya ang kanyang sarili, ang anak ng Diyos. Ibinigay na sa ating lahat. Ano pang kailangan natin? So I'm requesting for everybody to please rise up and we will sing this song. At sa pag-awit po ng awiting ito, damdamin natin yung kalapitan ng Diyos sa ating buhay. From the beginning to the end, God is the same. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagmamaliw. He never fail us. Because God is a powerful God. He knows our past, our present, and even our future. Ang lahat ng ito nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. Still I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days.
morning po muli at dahil po sa huling linggo na po ng buwan at ng taon ay tayo po ay mayroong second offering. Ito pong second offering po, ito po ay, ang mga nalilikom po dito ay nagagamit po sa pag-abot ng tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan po. Kaya ho, sabi ho ng banal na kasulatan sa Deuteronomy 15:11 na kailanman hindi tayo mawawala ng mga kababayan na nangangailangan. At kung tayo po'y nananagana naman, sabi ho ng banal na kasulatan, ay tulungan natin yung mga nangangailangan nating kapatid nang sa ganon, pagdating ng araw na sila naman ay managana, sila naman din ho ang tutulong, ang sabi ho. At salamat po sa ating Panginoon at magpasalamat ho tayo sa isang taon po na kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay lubos, masaya at nagagalak, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyo at nagbibigay papuri at pasasalamat sa iyo pong katapatan at kabutihan mo po sa bawat isa sa buhay namin, Panginoon, sa loob ng isang taon, o Diyos, na sinuportahan mo po at pinrovide mo po, Panginoon, ang aming pangangailangan. Salamat po kailanman hindi ka nagkulang, o Diyos, at kailanman ay hindi kumupas ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya naman, Panginoon, panatilihin mo po sa puso ng bawat isa ang ganitong gawain na may kagalakan na sa pagbibigay at pag-abot ng tulong, Panginoon, sa aming mga kapatid. At lalo't higit, O Diyos, sa iyo pong gawain. Marami pong salamat, Ama, at mabigyan ka namin ng kaluguran sa mga kaloob na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang taon ng pag-iingat niyo po sa amin lahat. Salamat, Panginoon, hindi ka po nagkulang. Kinatagpo mo ang aming mga pangangailangan. Pinasagana mo ang buhay ng iyong mga anak. Lord, even as you have promised, hindi kami mangungutang, kami ang magpapautang. Kami ang ulo at hindi kami ang buntot. Lord, we truly rely on your promises and we stand on your promises, on your word, and we completely rely on your power. Lord, sa pagpasok ng bagong taon, 2026, dinadalangin ko, Panginoon, ang iba yung apoy ilagay mo sa puso ng iyong mga anak. Maranasan kanila, Panginoon, isang makapangyarihan Diyos na nagpabago ng buhay. Isang Diyos na napakalapit sa aming mga puso. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo ang bawat isa. Na ikaw ay magkaroon kami ng mas malalim na kaugnayan sa inyo. Yung kalapitan mo, Panginoon, ay patuloy na maramdaman ng iyong mga anak. We thank you, Lord, sa buong taon na ang lahat ay ginawa mong malalakas ang aming mga katawan. Do may mga ilan-ilan na mga nagkasakit, pero naroon, Panginoon, ang pag-asa ay nagmumula sa iyo. Ang kagalingan ay hatid mo po sa iyong mga anak. Ang biyaya mo ay napakasagana sa iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na sa simula't simula pa na hindi nagbabago. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, ini-entrust namin ang lahat sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na meron kang magandang ihahatid, lalong-lalo na sa aming bansa. Hindi po kami nawawala ng pag-asa, Panginoon. Naniniwala kami na may ginagawa ka sa bansang ito.
Salamat, Panginoon, dahil binabago mo ang puso maging ng mga nanunungkulan sa aming bansa. Dalangin po namin ang hatid mong transformation sa buhay nila. Baguhin mo po sila ng lubusan. Magkaroon sila, Panginoon, ng pagkilala at pagkatakot sa inyo, pagsuko ng kanilang mga buhay sa inyo, upang ang lahat ng anyo ng kasalanan, mga korupsyon ay kanilang lalayuan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang mga anak mo na lubos na umaasa sa iyo. Samahan niyo po kami sa pagtatapos ng bagong taon. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ilalayo niyo po sa lahat ng uri ng kapahamakan. At Panginoon, ang aming buhay ay nakasalalay at hawak mo, Panginoon, at wala kaming dapat katakutan. Ngayon, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat mo'y magsabi ng Amen.